Naisip ni Zofan na napakatuso rin daw pala ng kalaban niyang halimaw, minaliit niya nga raw ang talino na taglay ng isang pseudo-A-rank monster. Bigla namang lumabas si Little Gray sa suot na damit ni Zofan. Nagtanong si Zofan kay Little Gray kung ano raw ang problema, tinanong niya rin kung nakakaramdam ba raw ito ng gutom. Humingi rin siya ng pasensya dahil hindi niya raw ito mapapakain sa ngayon, sa kanya na nga lang daw ito bibigyan ng pagkain kapag napigilan na niya ang nanlulusob na halimaw. Umungot naman ng mahina si Little Gray upang ipahiwatig kay Zofan na naiintindihan niya ito. Habang abala pa si Hong sa pakikipaglaban sa mga maliliit na ahas na halimaw, ay bigla itong nagtaka noong makita nito na naroon na rin ang malaking snake monster, nagtataka siya kung paano nito nagawang makapasok sa research center. Agad na inatake ng dumating na halimaw si Hong gamit ang buntot nito. Pinigilan naman ni Hong ang ginawang pag-atake ng halimaw, habang ginagawa niya ito ay hindi siya makapaniwala sa nakakakilabot na lakas ng halimaw. Lumingon ang halimaw sa kanyang likuran, naisip nito na mukhang ang kagamitang ito raw pala ang pinanggagalingan ng purification. Umatake na ang malaking halimaw, binabalak na nitong sirain ang miasma dispersing device. Bago pa man ito makalapit ay biglang sumulpot si Zofan at sinipa ito ng malakas. Natuwa si Hong at Fu Ren noong makita nila na naroon na rin si Zofan. Sinabihan ni Zofan ang dalawa na doon na raw muna ang mga ito sa likuran, lumayo nga raw ang mga ito dahil hindi nga raw biro ang kinakalaban niyang halimaw. Naisip ni Zofan na hindi pa rin daw nagbabago ang nararamdaman niyang aura sa halimaw, parang hindi pa rin daw niya ito mapapatay. Nag-iisip si Zofan kung paano niya nga raw tatalunin ang ganoong klase ng halimaw. Pero wala na nga rin daw siyang oras para makaisip pa ng maayos na paraan. At dahil hindi nga raw gumagana ang pag-atake niya dito ng ilang beses, aatakihin niya na lang daw ito ng paulit-ulit. Habang umaatake ay naisip ni Zofan na kailangan niya nga raw gampanan ang tungkulin niya sa misyon na ito na protektahan sina Fu Ren at Hong, hindi niya nga rin daw maaaring hayaan na lang na sirain ng halimaw ang lugar na itinayo ng kanyang ina. Nahati sa gitna ang halimaw noong tamaan ito ng malakas na pag-atake ni Zofan. Sa sandaling yun ay may biglang pinakawalan si Little Gray patungo sa halimaw. Agad na tumakbo papalapit sina Hong at Fu Ren noong makita ng mga ito na nagtagumpay na si Zofan na mapatay ang snake monster, habang lumalapit ay sinasabi ng batang si Fu Ren na napakagaling daw ni Zofan. Hindi pa rin makapaniwala ang ating bida na ang halimaw na tinalo niya ay parte lang pala ng isang A-rank monster. Kung ganito na nga raw ito kalakas, gaano pa raw kaya nakakakilabot ang totoong katawan nito? Napaisip din si Zofan na parang may kakaiba raw na nangyari noong bago niya napatay ang halimaw, inasahan niya nga raw na mabubuo ulit ito pero bigla na lang itong bumagsak. Umungot si Little Gray para ipahiwatig kay Zofan ang ginawa niyang pagtulong. Pero hindi ito napansin ni Zofan dahil nakatuon pa rin ang tingin niya sa bangkay ng pinatay niyang halimaw. Naisip niya na marahil kaya ito namatay ay nang dahil sa hanggang doon na lang ang limit ng katawan nito. Naramdaman ng halimaw na nasa loob ng Western Abyss Monster Chasm na namatay na ang ipinadala niyang kampo na nanggaling sa kanyang katawan. Sinabi ng halimaw na kung sino man daw ang salot na gumawa nito ay kailangan ng masawi. Biglang umapaw ang malakas na kapangyarihan sa naiwang bangkay ng malaking snake monster. Kinabahan sina Zofan noong makaramdam sila ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Sinabi ni Hong na mukhang mas malakas pa raw ang paparating na ito. Nagulat si Zofan noong may marinig siya na isang nakakakilabot na boses. Tinatanong ng boses na ito kung siya ba raw ang salot na pumatay sa pinadala niyang parte ng kanyang katawan. Naisip ng kinakabahang si Zofan na mukhang balak nga raw siyang gantihan ng totoong katawan ng pinatay niyang A-rank monster, pero mukhang hindi nga raw siya agad nito masugod nang dahil sa nakakulong pa ito. Sa lakas ng kapangyarihan ng halimaw ay tinukoy na ito ng defense system ng research center na isang high-level threat. Biglang nagliwanag ang salamin na nasa bewang ni Zofan noong bumilis ang pag-ikot ng miasma dispersing device. Noong matanggap ng kagamitang ito ang liwanag ng salamin ni Zofan ay doon na rin ito naalis ang nakakakilabot na kapangyarihan na nanggagaling sa bangkay ng halimaw. Naisip ni Zofan na tama nga raw ang hinala niya na ang dala niyang salamin ang susi para makontrol ng maayos ang research center. Nagtaka si Hong kung ano raw ang nangyari, akala nga raw niya ay mamamatay na siya. Sinabi niya rin na mabuti na lang daw at mukhang ayos naman daw silang lahat. Agad niya ring tiningnan ng monster miasma contamination level, mabuti nga raw at bumababa na ulit ito.
Sinabi ni Zofan na mukhang ayos na nga raw sila ngayon, matagumpay nga raw nilang nagawa ang kanilang operasyon. Naisip niya rin na may nalaman rin daw siya sa pagpunta niya doon na isang mahalagang impormasyon. Sinabi ni Zofan na ngayong tapos na raw sila at wala nang malapit na panganib, kailangan na raw nilang gamutin kung sino man ang nagkasugat sa kanila. Yumakap ang umiiyak na si Furen sa ating bida, sinabi nito na napakahusay at napakalakas raw ni Zofan. Umiiyak ang batang ito dahil akala nga raw niya ay doon na siya mamamatay. Naisip ni Hong na napakalakas nga raw ni Zofan, saan nga raw kaya nahanap ng kanilang Madam Ying ang ganito kalakas na novice warlord. Sinabihan naman ni Zofan si Furen na wag daw itong yumakap sa kanya dahil baka may lason raw ng halimaw ang kanyang damit. Bukod nga raw sa nag-aalala siya dito ay nalalagyan na rin ng sipon nito ang kanyang mga protective gear. Sumagot naman si Furen na wala raw siyang pakialam, pakiramdam niya nga raw ay magiging ligtas siya lagi basta nakayakap siya kay Zofan. Sinabi rin ni Furen na kung may masamang nangyari raw kina Zofan at Hong ay hindi na raw niya alam ang kanyang gagawin. Nag-alala si Zofan noong makita nito na biglang nanginig ang batang si Furen, tinanong niya kung injured ba raw ito o kung nalason ba raw ito. Sinabi ni Hong kay Zofan na wala raw itong dapat ipag-alala, hindi raw na injured o nalason si Furen, nanginginig lang daw ito ng dahil sa kanyang sakit. Pinakalma ni Hong si Furen hanggang sa makatulog na ito. Hindi siya nagpanik sa naging reaksyon ni Furen dahil matagal na rin niya itong nakakasama. Sinabi ni Hong na kapag wala raw naging aberya, marahil matapos ang 2 o 3 araw ay maaalis na raw nila ang monster miasma sa buong palibot ng kanilang lugar. Sinabi ni Zofan na mabilis na nga rin daw ang 2 o 3 araw, kung ikukumpara niya sa kapal ng miasma na kumakalat ngayon sa labas. May biglang naisip si Zofan kaya tinanong niya ito kay Hong, tinanong niya na hindi ba raw may miasma dispersing device na ang Dark Star, bakit nga raw ayaw pa ng mga itong alisin ng lubusan ang lahat ng kumakalat na monster miasma sa buong lungsod. Sumagot naman si Hong na ganoong-ganoon rin daw ang iniisip niya noong babago pa lang siya sa organisasyon, pero ngayong araw na ito ay naiintindihan na raw niya ng maayos kung ano nga ba ang dahilan. Malamang nga raw na ang naramdaman nila kanina ay ang A-rank monster na nasa loob ng West Abyss Monster Chasm, kapag nga raw inalis nila ang lahat ng kumakalat na miasma ay mapapalaban daw sila sa mga nakakakilabot na halimaw. Naunawaan naman agad ng ating bida ang paliwanag ni Hong, idinagdag pa ni Zofan na ang mga A-rank monsters nga raw ay mga halimaw na kasing lakas ng mga advanced warlords, at mas malakas pa nga raw ang mga ito kapag nasa loob sila ng isang monster den. Napansin ni Zofan na parang iniinda na ni Hong ang sugat na tinamo nito sa natapos nilang pakikipaglaban. Sinabihan naman ni Hong si Zofan na hinaan daw nito ang kanyang boses at baka magising nito si Furen. Sinabi niya rin na hindi naman daw masyadong malala ang mga tinamo niyang sugat. Namula si Zofan noong makita nito na hinuhubad na naman ni Hong ang suot nitong damit. Mas lalo pa siyang namula noong humingi ng tulong sa kanya si Hong. Sinabi ni Hong na tulungan nga raw siya ni Zofan sa paglalagay ng gamot sa kanyang sugat sa likod at sa paglalagay ng benda sa kanyang katawan. Hiyang-hiya naman si Zofan habang tinatanong kung nagpapatulong ba raw talaga sa kanya si Hong. Sumagot naman si Hong at tinanong kung may iba pa ba raw doon na mahihinga niya ng tulong sa paggamot ng kanyang sugat. Biniro rin ni Hong si Zofan kung nahihiya ba raw ito, hindi niya raw akalain na napaka-inosente pala nito. Nangatwira naman si Zofan at sinabi na bakit naman daw siya mahihiya, hindi niya na nga raw mabilang kung ilang beses na siyang tumulong sa panggagamot sa iba. Naisip ni Zofan na ito pa lang daw ang unang beses na tutulong siya sa pagbebenda ng katawan ng isang babae. Pinagmadali ni Hong si Zofan dahil baka raw magising na si Furen, kapag nga raw nakita nito ang kanyang mga sugat ay baka mas lalo itong mag-alala. Baka nga raw matrigger na naman ang sakit ni Furen. Nakakaawa nga raw ang batang ito kapag nangyari yun. Habang pinapahidan ng gamot ang sugat ni Hong sa likod ay nagtanong si Zofan kung ano ba raw ang eksaktong sakit ni Furen. Kinuwento naman ni Hong kung paano niya nakilala si Furen, sinabi niya na iniligtas nga raw nila ito sa isang monster den ng kanilang lungsod matapos ang nangyaring monster outbreak. Nagpunta nga raw sila sa isang kababagsak pa lang na bayan para tingnan kung may mga tao pa bang nakaligtas. Pagkarating nga raw nila doon ay napansin ng isa niyang kasamahan na humihinga pa ang isang walang malay na bata at ang batang yun ay si Furen. Noong dalhin nila ito sa ospital ay doon nila napag-alaman na nagkaroon ito ng sakit na PTSD.
Pinangangambahan nga raw ng mga doktor na kapag hindi bumuti ang kalagayan ni Fu Ren ay baka umikli ang buhay nito. Hindi maamin noon ni Madam Ying ang katotohanan kay Fu Ren sa pag-aalala na baka ikalala pa ito ng kanyang kondisyon. Sinabi na lang muna ni Madam Ying na nawawala lang ang mga magulang ni Fu Ren at maaaring buhay pa ang mga ito. Sinabihan din ni Madam Ying si Fu Ren na magsipag ito para kumita ng pera at nang sa ganoon ay mahanap nito balang araw ang kanyang mga magulang. Dahil sa sinabing yun ni Madam Ying ay nagkaroon ng motibasyon si Fu Ren para mabuhay. Sinabi ni Hong kay Zhou-fan na hindi na raw karaniwan ang kondisyong ito ni Fu Ren. Karamihan nga raw sa mga taong nakaligtas sa monster outbreak ng kanilang lungsod ay nagkaroon din ng PTSD. Sinasabi nga raw ng iba na mas matindi pa ang pinagdadaanang hirap ng mga taong naiwan kaysa sa mga taong namatay. Ang mga taong naiwan nga raw ay dala-dala hanggang sa hinaharap ang pangungulila sa kanilang mga namatay na kaanak nang dahil sa kalupitan ng mga lumusob na halimaw. Naisip ni Zhou-fan na ang monster outbreak nga raw sa lungsod ng Sierra ay ang pinakamalaking trahedya na nangyari sa kanilang bansa. Naisip niya na kailangan nga raw niyang malaman ang punot dulo nito para malinis na rin niya ang pangalan ng kanyang ama, nang sa ganoon ay magkaroon na raw ng totoong hustisya ang mga naging biktima ng nangyaring trahedya. Pero sa ngayon ay hindi pa raw siya ganoong kalakas para makapunta sa lokasyon na itinuturo ng dala niyang mapa. Kailangan niyang araw bilisan pa ang pagpapalakas hanggang sa maging isa na siyang advanced Starfall Warlord. Sinabihan ni Hong si Zhou-fan noong maramdaman niya na sa ibang parte na ng kanyang katawan ito nakahawak, ang buong akala nga raw niya ay inosente lang ito. Nagpaliwanag naman si Zhou-fan at sinabi na malalim raw ang iniisip niya kaya hindi niya na ito namalayan. Nagsuplada si Hong kay Zhou-fan pero ang totoo pala ay kinilig ang ate niyo. Mas naging interesado siya kay Zhou-fan dahil maginoong araw ito pero medyo bastos. Sa paglipas ng oras ay unti-unti na ring nawawala ang mga monster miasma sa mga lugar na malapit sa sikretong pasilidad. Nagtaka ang isang nakatalukbong na lalaki kung ano raw ang nangyayari, bakit nga raw tumigil ang pagkalat ng monster miasma. Sa pagkakaalam nga raw niya ay hihinto lang ito pagkatapos ng mahigit kalahating buwan. Hindi pa man daw sila natatapos sa kanilang paghahanda pero kailangan na raw nilang ibahin ang kanilang plano. Inilabas ng lalaking ito ang gamit-gamit niyang flute. May kakayahan din pala ang lalaking ito na kontrolin ang napakaraming halimaw gamit ang kanyang hipnotismo. Sinabi ng lalaking ito na mabuti na lang daw at halos malapit na rin sa Sierra City's monster den ang kanilang target kaya hindi na rin masasayang ang ginawa nilang preparasyon. Gumanda na ng gumanda ang sitwasyon ng kanlurang rehiyon sa patuloy na pag-activate ng miasma dispersing device. Madali nang nakakagalaw sina Zhou-fan dahil wala ng miasma sa kanilang dinaraanan. Sinabi ni Hong na pagkatapos daw ng ilang araw ay babalik na normal ang lahat. Naisip ni Zhou-fan na kapag nga raw nawala na ng tuluyan ang monster miasma sa rehiyon ay babalik raw siya doon para kumalap ng impormasyon sa loob ng research center. Napahinto sa pagtakbo si Zhou-fan noong may bigla itong maramdaman, nagtaka naman si Hong at napatanong kung ano raw ang problema. Sumagot naman si Zhou-fan nang wala naman daw problema, masyado lang daw siguro siyang nagiging nerbiyoso. Sinabi naman ni Hong na normal lang daw yun lalo na't ilang beses rin silang napalaban sa kanilang misyon. Mag-inom na nga lang daw sila pagkabalik nila sa kanilang kampo at nang gumaan naman daw ang pakiramdam nito. Totoong may naramdaman si Zhou-fan pero hindi na niya muna ito ipinaalam kay Hong. Naramdaman niya nga raw na gumagalaw na ang halimaw papunta sa gilid ng monster den. Saka na nga raw niya ito iintindihin dahil mukhang hindi pa niya raw ito kayang labanan. May iba pa rin naman daw silang pagkakataon para kaharapin ito kung sakali mang makatakas ito sa pinagtataguan nitong lungga. Naglalakbay ang isang armored vehicle sa isa sa mga kalsada ng lungsod ng Sierra. May biglang naramdaman si Mu Yinye habang nasa loob ito ng sasakyan. Sa labas ay nakita niya na hinagisan ng mga pampasabog ang daan na tinatahak ng kanilang grupo. Sa dami ng mga inihagis na granada ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Nakaiwas naman ang sinasakyang armored vehicle ni Mu Yinye at ligtas siyang nakalabas kasama ang 3 pa niyang gwardya na mga novice warlord. Naglakad ng pauna si Mu Yinye upang lapitan ang mga nakita niyang pamilyar na mukha, naging alisto naman ang 3 nitong kasamang gwardya. Bumati ang intermediate warlord na si Mu Yuan at sinabi na mabuti raw at naroon na rin si Miss Yinye, ilang oras na nga raw silang naghihintay doon.
Sinabi ni Mu Yinye na hindi niya raw inasahan na makikita niya sa ganoong lugar ang grupo ni Mu Yuan. Lumapit ang babaeng gwardya ni Mu Yinye at sinabihan si Mu Yuan, ano nga raw ang ginagawa nito at ano ba raw ang karapatan nito para pakitaan ang kabastusan ng kanilang young lady. Agad na inihanda ni Mu Yuan ang skill nito, sinabi niya na wala na raw siyang oras para makipagtalo, papatayin na niya nga lang daw ang mga ito. Matapos ang kanyang paghahanda ay pinakawalan na niya ang ini-activate niyang skill na tinatawag na Volcanic Punch. Agad na lumapit ang dalawa pang gwardya ni Mu Yinye para tapatan ang skill na ginamit ni Mu Yuan. Sa lakas ni Mu Yuan ay napaatras nito ng ilang distansya ang tatlong gwardya ni Mu Yinye, hindi naman makapaniwala ang tatlong ito na hindi kayang pigilan ng pinagsama-sama nilang lakas ang pag-atake na ginawa ni Mu Yuan. Tinawag ni Mu Yinye si Mu Yuan at sinabing hindi niya raw inasahan na ganoon na pala ito kalakas, maging ang tatlo niya nga raw kasamang gwardya ay walang laban sa lakas nito. Sinabi rin ni Mu Yinye na bilang pagpapahalaga sa ginawang pagtuturo ng kanyang pamilya kay Mu Yuan, patatawarin niya raw ito basta itigil lang nito ang binabalak nitong masama. Natawa naman si Mu Yuan sa sinabi ni Mu Yinye. Sinabi niya na talagang hanggang sa mga oras na yun ay parang pinapamukha pa rin ito na mas mataas ang kanyang posisyon at katatayuan sa buhay. Sinabi ni Mu Yuan na tipo niya nga raw ang mga babae na gaya ni Mu Yinye, nananabik na nga raw siya na tikman ito sa sandaling mahuli nila ito. Nagalit ang babaeng gwardya ni Mu Yinye sa mga narinig niya mula kay Mu Yuan, ano nga raw ang karapatan nito para bastusin ng ganoon ang kanilang young lady, mag-ingat nga raw ito sa pagsasalita. Natawa lang si Mu Yuan sa sinabi ng babaeng gwardya ni Mu Yinye, ano raw ang pakialam nito sa mga sinasabi niya, hindi nga raw siya puro salita dahil lahat ng kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. Sa pagsugod na ito ni Mu Yuan ay sumabay na rin sa kanya ang mga sinama niyang tauhan. Hindi man nila napigilan ang pag-atake kanina ni Mu Yuan pero nakahanda pa rin ang tatlong gwardyang ito na protektahan si Mu Yinye at gampanan ang kanilang tungkulin. Noong malapit na ang mga kalaban ay lumingon si Mu Yinye sa isang direksyon upang magbigay na ng hudyat. May kasama pa pala si Mu Yinye na isang malakas na expert, na naghihintay lang ng hudyat kung kailan siya aatake. Nagpakawala ang expert na ito ng isang malakas na skill at sinabi niya na tama raw ang mga sinabi ng babaeng gwardya na si Xiao Lei. Dapat daw ay naging maingat si Mu Yuan sa mga binitawan nitong salita. Sinabi niya na ano nga raw ang karapatan ng walang hiyang ito na bastusin ng ganoon ang kanilang young lady. Aatakihin na sana ni Mu Yuan ang grupo ni Mu Yinye hanggang sa may bigla siyang naramdaman sa kanyang itaas. Kinabahan si Mu Yuan sa lakas ng skill na patama sa kanya, nangangamba siya dahil wala na nga raw siyang oras para maiwasan ito. Kahit isinangga ni Mu Yuan ang kanyang naka-activate na skill ay tumilapon pa rin siya sa lakas ng tumama sa kanyang pag-atake. Takang-taka naman ang mga tauhan nito kung ano ba ang nangyari. Sa lakas ng natanggap niyang pag-atake ay hindi na nakontrol ni Mu Yuan ang pagbagsak nito, lumagpak ito ng malakas sa daan na una ang kanyang ulo. Kahit hirap na hirap ay pinilit pa ring bumangon ni Mu Yuan, nagtataka siya kung sino ang umatake sa kanya. Sa lakas nga raw ng natanggap niyang pinsala ay malamang isang advanced warlord ang umataking ito. Sinabihan ni Mu Yinye ang nakaluhod na si Mu Yuan na tingin ba raw talaga nito na ang tatlo niya lang gwardya ang isinama niya doon. Ang tatlong araw na ito ay mga decoy lang para mapakagat nila si Mu Yuan. Doon pa lang din napagtanto ni Mu Yuan na simula umpisa ay umaarte lang pala ang grupo ni Mu Yinye. Sinabihan ni Mu Yuan ang mga isinama niyang tauhan na magiging malaking banta raw sa kanila si Mu Yinye kapag nabuhay ito, dapat nga raw ay hindi nila ito hayaan na makaalis doon ng buhay. Inihinto na ni Mu Yuan ang kanyang pagpapanggap na nahihirapan siyang makatayo, ito nga raw ang tamang pagkakataon para hagisan niya ng pampasabog ang grupo ni Mu Yinye. Kaso nga lang ay hindi na niya ito nagawa dahil mabilis na naman siyang inatake ng nagtatagong expert, napahiyaw na lang si Mu Yuan sa sakit ng pagkakaputol ng isa niyang braso. Sinabi ng nagtatagong advanced warlord na tingin ba raw talaga ni Mu Yuan ay mapapaniwala niya ito sa ginagawa nitong pagpapanggap. Kulang pangaraw ito ng workshop sa Star Magic, hindi raw ito maaaring maging artista. Agad na ring pinatumba ng tatlong gwardya ang iba pang mga tauhan ni Mu Yuan. Sinabi ni Mu Yinye na mabuti na lang daw at naroon ng kanyang Uncle Hong, kung wala nga raw ito ay baka nalagay na siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Sinabi naman ni Uncle Hong na nagawa raw nila ito nang dahil sa magandang plano na inilatag ng kanilang young lady, sinunod niya lang daw ang kanilang plano. Pinuri rin ni Uncle Hong si Mu Yinye,
Nahigitan ng araw nito ang kanyang ama noong kaedada niya ito. Naisip ni Mu Yingye na matapos nga raw ang pinagdaanan niya noon, naging handa na raw siya sa pagkakataong ito. Naging biktima na nga raw siya noon ng pagtatraidor, kaya hindi na niya nga raw hahayaan na mangyari ulit ito sa kanya.